Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa episode na ito, dalawang magkahiwalay pero parehong mahalagang issue ang ating tatalakayin. Una, ang naging banggaan ng pahayag sa pagitan ni Senator Rodante Marcoleta at ng Philippine Coast Guard spokesperson para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tarrila. Ikalawa, ang tahimik pero makasaysayang performance ng Philippine National Police Special Action Force sa UAE SWAT Challenge 2026. Dalawang kwento ito ng pananagutan, profesionalismo, at kung paano dapat pinangangalagaan ang dangal at interes ng bansa, sa salita man o sa gawa. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin natin ang mas mainit na usapin. Kamakailan, naging sentro ng diskusyon si Senator Rodante Marcoleta matapos niyang tumugon sa imbitasyon ni Commodore J. Tarrila na bumisita sa Kalayaan Island Group o KIG. Sa halip na agarang tanggapin ang imbitasyon, naglabas si Marcoleta ng pahayag na tila naglalagay ng kondisyon, isang friendly debate muna bago ang pagpunta sa KIG. Sa unang tingin, maaaring mukhang inosente ang pahayag. Debate, talakayan, palitan ng opinyon, normal ito sa demokrasya. Pero pagdating sa West Philippine Sea, hindi basta opinyon ang pinag-uusapan. Hindi ito personal na pananaw, hindi ito political preference, at lalong hindi ito isang theoretical exercise na pwedeng gawing palabas. Dito pumasok ang matapang at malinaw na sagot ni Commodore J. Tarrila. Ayon kay Tarrila, handa siyang makipag-usap kay Senator Marcoleta, pero hindi tungkol sa soberanya ng bansa. Maaari raw silang magkwentuhan tungkol sa pagkain, uso sa fashion, o mga usaping panlipunan, pero hindi tungkol sa territorial integrity at legal entitlements ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Malinaw ang punto, ang soberanya ng Pilipinas ay hindi pinagtatalunan. Ipinaliwanag ni Tarrila na ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay matagal nang naitatag, hindi lamang sa moral o historical grounds, kundi sa batas. Nariyan ang 2016 Arbitral Award na malinaw na pumabor sa Pilipinas. Nariyan ang saligang batas ng Republika ng Pilipinas. Nariyan ang mga umiiral na batas pambansa na nagsasaad ng ating sovereign rights. Para kay Tarrila, at para sa maraming eksperto tulad ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio at Professor J. Batong Bacol, ang usaping ito ay hindi debatable. Settled law na ito, national interest ito, patriotic duty ito, at dito naging mas mabigat ang pahayag ni Tarrila. Bilang isang halal na senador ng Republika, si Senator Marcoleta ay may sinumpaang tungkulin, ipagtanggol ang konstitusyon, igalang ang batas, at pangalagaan ang interes ng bayan. Sa pagbibigay ng impresyon na ang soberanya ng Pilipinas ay maaaring pagdebatehan, may panganib, ayon kay Tarrila, na ito ay makitang pag-undermine sa mismong sinumpaang tungkulin ng isang mambabatas. Hindi ito personal na atake. Ito ay paalala ng responsibilidad. Ang mas tumatak sa publiko ay ang huling bahagi ng pahayag ni Tarrila. Sa halip na umatras, muli niyang inulit ang kanyang imbitasyon. Bukas pa rin daw ang alok na sumama si Senator Marcoleta sa isang Maritime Domain Awareness Flight o isang sovereign patrol sakay ng barko ng Philippine Coast Guard papunta sa Kalayaan Island Group. Hindi debate ang alok, karanasan ang alok, isang first-hand experience kung ano ang tunay na nangyayari sa West Philippine Sea. Kung paano hinaharap ng mga tauhan ng PCG ang pressure, panganib, at minsan ay harassment mula sa foreign vessels. Kung ano ang ibig sabihin ng pagbabantay sa soberanya hindi sa entablado, kundi sa aktwal na dagat. Kasama pa raw ang anak ni Senator Marcoleta, na ayon kay Tarrila ay humahanga sa kanyang ama. Isang pahayag na may halong respeto, pero may bigat ng mensahe, ipakita natin sa susunod na henerasyon kung ano ang tunay na paninindigan. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng mas malalim na tanong, paano dapat magsalita ang mga lider ng bansa tungkol sa West Philippine Sea? Kailan nagiging mapanganib ang open discussion? At saan nagtatapos ang freedom of expression at nagsisimula ang responsibilidad ng Estado? Sa panahon ngayon, ang salita ay may bigat na kasing laki ng barko. Isang maling pahayag ay maaaring gamitin laban sa atin sa international arena.
Isang debate na hindi dapat pinasok ay maaaring gawing propaganda ng ibang bansa. At dito mahalaga ang malinaw na tindig, ang tindig na ipinakita ni Commodore J. Tarrilla. Ngayon, lumipat naman tayo sa ikalawang kwento, isang kwento na mas tahimik, pero kasing bigat ng kahulugan. Habang mainit ang diskusyon sa West Philippine Sea, may mga Pilipino namang tahimik na nagdadala ng bandila ng bansa sa international stage. Ang Philippine National Police Special Action Force, partikular ang Seaborne Unit, ay kasalukuyang kumakatawan sa Team Philippines sa UAE SWAT Challenge 2026. Ang UAE SWAT Challenge ay itinuturing bilang isa sa pinakamahirap na tactical competition sa buong mundo. Dito nagsasama-sama ang elite police at special units mula sa iba't ibang bansa para sumabak sa sunod-sunod na physical at tactical challenges. Noong unang araw ng kompetisyon, ika-7 ng Pebrero, matagumpay na natapos ng PNP SAF Seaborne Unit ang assault event sa oras na 1 minuto at 48.639 segundo. May kaakibat mang 10-second penalty, ang kanilang official time ay naitala sa 58 minuto pasado 1.639, sapat para makuha ang rank 21 sa gitna ng napakaraming world-class teams. Maaaring para sa iba, ang rank 21 ay hindi headline material. Pero kung susuriin natin ng mas malalim, ito ay patunay ng kakayahan at dedikasyon ng ating kapulisan. Tandaan, ang mga kalaban ng PNP SAF ay galing sa mga bansang may mas malalaking budget, mas modernong kagamitan, at mas matagal na exposure sa ganitong uri ng kompetisyon. Gayunpaman, hindi nagpahuli ang mga Pilipino. Ang UAE SWAT Challenge ay hindi lang tungkol sa bilis. Sinusubok dito ang teamwork, precision, stress management, at kakayahang mag-isip sa gitna ng pagod at pressure. May obstacle runs, sniper target shooting, smoke deployment, at iba pang high-risk scenarios na ginagaya ang totoong operasyon sa field. Sa bawat galaw ng PNP SAF Seaborne Unit, dala nila hindi lang ang training nila kundi ang disiplina at resilience na kilala sa mga Pilipino. Habang may mga politikong nagtatalo sa salita, ang SAF ay nagsasalita sa pamamagitan ng gawa. Ang dalawang kwentong ito, ang issue sa West Philippine Sea at ang laban ng PNP SAF sa UAE, ay magkaiba sa anyo pero iisa ang diwa. Parehong ipinapakita kung paano dapat pinangangalagaan ang interes at dangal ng bansa. Sa isang banda, kailangan natin ng malinaw, matatag, at responsableng pananalita mula sa mga lider ng bayan. Sa kabilang banda, kailangan natin ng tahimik pero epektibong pagkilos mula sa mga tagapagtanggol ng kapayapaan at seguridad. Ang soberanya ay hindi lang ipinagtatanggol sa international courts o sa diplomatic statements. Ipinagtatanggol din ito sa dagat, sa training grounds, at sa international competitions kung saan sinusukat ang kakayahan ng ating mga tauhan laban sa pinakamahusay sa mundo. Sa huli, ang tanong ay hindi kung sino ang mas mahusay makipagdebate. Ang tanong ay kung sino ang handang tumindig, umaksyon, at manindigan para sa Pilipinas, kahit walang kamera, kahit walang palakpakan. At habang nagpapatuloy ang mga hamon sa West Philippine Sea at sa global security environment, isang bagay ang malinaw, ang tunay na patriotismo ay hindi spectacle. Ito ay tungkulin, konsistensya, at tapang, sa salita man o sa gawa. Ito ang mga kwentong dapat nating pakinggan, suriin, at tandaan. Dahil sa panahon ng ingay at gulo, ang malinaw na paninindigan ang tunay na depensa ng bansa.